2 volts raw. Lagi nakanda rin yung motor. Today's video, Honda Wave 100. Unti-unting nahihina ang motor ni Bossing. Katagalan, tumirik at nawala ng kuryente. So, nagpa-rescue si Bossing. Shout out sa Bossing. At salamat sa tiwala sa pag-PM sa ating Facebook page. So, ito guys, pinarsyalan ni Bossing. Upon checking is, wala ng kuryente ang kanyang tension wire. Tapos, tinanggal niya ang kanyang CDI. Tinry niya palitan. So, yun guys, bagong kanyang CDI. Wala pa rin kuryente. So, nakita ko guys, green ang kulay ng kanyang socket ng kanyang CDI. It means possible ito ay battery operated na. So try natin tanggalin ang tension wire at ipa-kickstart natin kay Bossing kung wala bang kuryente. Kasi itong motor ni Bossing guys ay tumirik at pinabooster na lang niya pauwi sa kanyang bahay. So yan guys, so possible ito ay battery operated na. Na-convert na ito ang kanyang motor. So try natin i-check. So stuck pa ang kanyang wire guys. Ito ay replacement lang na socket. At i-check natin ang kanyang fins. Confirm na battery operated na kanyang CDI. So it means guys, kapag battery operated, kapag walang baterya, nanghihinang charging, apektado ang ating kuryente ng ating tension wire. Automatic titirik ang ating motor. So check natin ang kanyang battery guys. Yan, pinabuksan ko kay Bossing. At i-check natin ang kanyang supply o laman ng kanyang battery. Dito pa lang malalaman natin guys kung may laman pa ba niyang battery o possible drain na drain talaga. So, gamit ang ating digital tester, dito natin malalaman kung buhay pa ba ang kanyang battery. I-set lang natin sa 20 volts guys, sa DC. So, ilagay natin test circuit, magkabaliktad yan, walang problema. So, yun guys, nakakaawa ang supply ng kanyang battery. Nasa 2.42 volts lang. Ibig sabihin, hindi din siya makasupply ng kuryente sa ating CDI. Tirik na tirik talaga ang motor ni Bossing. So, kapag battery operated guys, kapag apektado ang charging, automatic drain talaga ang battery kasi nagkukonsumo yan habang tumatakbo ang ating motor. Tanggalin natin ang kanyang pairings kasi nandyan nakalocate ang kanyang regulator at siyempre patanggal natin ang battery ng Bossing para madala sa charging station, charging shop ang kanyang battery para buhay pa natin ang kanyang battery guys. Samantalang tayo ay magbabakla sa kanyang pairings at i-check natin sa isa ang kanyang socket ng kanyang stator, socket ng kanyang regulator. So, dito pala malalaman natin guys kung ano ang problema ng kanyang motor, kung bakit ito ay nag-drain. So, possible may electrical wiring problems, or possible sa stator, possible din sa kanyang regulator. Pero mo-confirm natin yan once na may laman na battery ang kanyang motor. Pero, sa naka-charge pa kanyang battery, kaya i-try muna natin i-check ang kanyang charging guys, para hindi masayang ating oras sa paghintay sa pag-charge ng kanyang battery. So, ito pa yung service guys, at ang motor ito ay nasa loob ng bahay ni Bossing. So kaya pinuntahan natin siya agad kasi need talaga niya ng motor kasi ito yung ginagamit siya sa kanyang pangkabuhayan. Kaya na-rescue natin siya. Nagpa-charge check up si Bossing sa kanyang motor kaya lang kinapos siya. At hindi na niya masolve ang problema ng kanyang motor. Kaya na-rescue tayo anytime basta malapit lang sa ating area. Natanggal natin ang kanyang regulator. Sa socket ng kanyang regulator guys, meron tayong makitang 4 na wire. Green, yellow, puti at saka kulay red. Yung green is yung ground, yung kulay yellow yun lighting niya, yung white charging at saka yung green, yung red pala is battery. Nakasiris yan papunta sa ating battery line. So yan guys, ang natin iti-testing is yung charging, ang isa sa ground, ang isa naman sa charging. So dito lang guys, gamitin ng digital tester para malaman natin ang continuity, kung meron man siyang, hindi ba siya putol. So gumagalaw ang ating multi-tester at isiset ito sa Thomson resistance lang o continuity. Ibig sabihin guys, walang putol sa kanyang wire o kanyang stator. Kasi nagkaroon ng reading or resistance ang ating tester. Sa lighting naman, goods din, gumalaw din ang ating tester. Ibig sabihin, good siya guys. Pero mag-confirm natin yan once gamit tayo ng bulb tester guys, no? So, sa bulb tester, kapag kinect-start natin, ilagay natin ang ating wire sa socket. Kapag umiilaw yan, kapag kinect-start, ibig sabihin, hindi sunog ang kanyang stator at buhay na buhay pa. So, dito sa socket tayo magsisimula guys, sa main talaga na stator niya, no? Sa main stator niya, meron tayong makitang dalawang linya dyan, yellow at kulay puti. So, ulitin ko lang, yung yellow sa lighting at yung kulay puti sa charging. Kahit magkabaliktad sa ating magsimula, walang problema. So, dito malalaman natin kung sunog ba ang kanyang stator o hindi. Siyempre, gamit tayo ng multi-tester muna. Try muna natin i-check ang continuity, saka tayo magpo-proceed sa valve tester. Ang isang tester natin is sa charging o sa lighting. Yung isa naman is maghanap tayo ng body ground.
dito natin i-check ang continuity kung may, hindi ba putol ang kanyang stator guys. Kasi kapag putol ang stator, so yun, possible natanggal yung nakahinang sa kanyang poste. So maghanap tayo ng ground. Ito medyo kinalawang siya. Lipat natin sa baba. Kasi sensitive yung twister guys. Kapag naka-smooth, naka-detect yan, automatic magre-reading yan. Tulad yan, no, di ba? Ibig sabihin, goods ang continuity ng yellow at saka puti. So, ang gawin natin next is ilalagay natin test rod sa ground. Sa ground tayo maghanap kung meron ba siyang continuity. Dito wala siya. Dito walang ground. Dito. So yun, may continuity. Ibig sabihin, walang putol na nangyayari sa kanyang stator. So may connection pa siya guys. Kahit sa yellow at puti, basta isa sa ground, automatic, may continuity yan. So siyempre, gagamit na tayo ng bulb tester. Dito natin malalaman kung malakas ba ang output ng kanyang stator. Kahit kickstart lang guys, alam na natin yan. Kung ilaw ang ating bulb tester ng malakas, it means buhay ang ating stator. So try natin na kickstart. Yun, umilaw ang ating bulb tester. Nangahulugan na goods ang stator at hindi siya sunog. Kapag sunog yan, hindi yan ganun kalakas ang output ng ating stator. So lipat natin sa lighting guys, since okay ang kanyang charging. Dito tayo sa kanyang lighting, maghahanap. Medyo yung bulb tester guys na nawala yung rod niya. So lipat natin. Hanap tayo ng tamang position ng ating bulb tester. Kasi nawala pang rod niya. Yung natumbang motor, iayos muna natin na bilisan. Natanggal yung kanyang sapin. So ulitin natin guys, no? Okay yung charging. Next yung lighting, check natin yung output niya. So kailangan makuha natin yung output niya, no? Dapat makaprehens charging kalakas. So try natin. Dito lang guys, no, alam na natin, no, kung anong problema nating motor kapag makuha na natin. Diyan, umilaw ang ating bulb, nangahulugan na good at condition ang ating stator. So alam nyo na guys, may idea na kayo kung anong problema ng kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang regulator na. So sa regulator naman dito guys, may technique tayo dyan kung paano natin malaman na ito talagang problema. Ito talaga ang sanhi. No? So siyempre babalik natin sa kanyang sakit sa ibabaw. At doon naman tayo magtitest gamit ang ating bulb tester guys. So kailangan balatan natin ang yung kulay pula mismo output sa kanyang regulator. Doon natin malalaman kung patay na ba ang kanyang regulator. So dito guys, magbabalat tayo dyan. Sisikwatin lang natin yung kulay pula lang ha. Kasi dyan po lumalabas ang charging ng ating regulator. So balatan natin yan. At dyan tinatatap ang ating bulb tester. So tulad ng ginawa natin kanina, kineck-start natin, kahit walang baterya, mag-generate pa rin yan ng kuryente guys, yung kulay pula. Kapag goods ang regulator ha. Pero kapag sira ang regulator, kahit goods pa ang stator, yung yellow at charging, sira din ang ating regulator pa rin. Kasi walang mag-charge, walang kakandak ng kuryente sa loob ng ating regulator. Kasi possible, sunog na ang kanyang regulator. So itong regulator guys ay original pa, no? Never pa itong napalitan. At itong motor rebusing ay almost mga 5 to 6 years na ito. So not bad na rin na bumigay ang kanyang regulator. So nakatap na siya. Try natin i-kickstart. Tulad ng ginawa natin kanina sa stator. So yun guys, hindi talaga umilaw ang ating bulb, no? Natinap natin sa kulay pula. Oh no! So nangahulugan, nasa regulator ang problema. Siyempre, confirm natin yun guys once bibili tayo ng regulator sa bayan. So bili tayo guys, no? Punta natin sa bayan, maghanap tayo ng regulator. Kasi itong wave na ito guys, no? Mailap ito sa regulator. So bibili muna tayo. A few minutes later. So nakabike na tayo guys at goods na rin ang battery ni Bossing. Napakaragahan na rin niya na almost 30 minutes. Medyo nagabihan na tayo kasi bumili pa tayo ng regulator. So try muna natin check ang ating regulator. So ito yung nabili natin guys, no, Quantum, no. Kasi hirap na makahanap talaga ng genuine. So ito lang Quantum ang medyo may goods ang brand kumpara sa iba. Quantum, Pag, tsaka isa pa yung brand Takasago. Kung makahanap tayo Takasago, yun mga quality ng mga replacement lang ang maasahan natin. So iba, pangit yung iba guys. Kasi itong Wave 100, every naka-encounter ako ng regulator na problema, mamumblema talaga kayo guys. Kasi nga is,
may lap ito sa regulator na maganda. So yun, ang laman ng kanyang battery is 12.6. Ibig sabihin na naka-charge na ang kanyang battery. Try natin ilagay ang kanyang bagong regulator, tapos ulitin natin ang ginawa kanina guys, na kickstart natin ang kanyang motor. Nailagay natin yung valve tester itap sa kulay pula na binalat natin. So tapos kickstart din natin, no, para makita natin kung may output ba. So ito na guys, itong regulator na ito nabili ko lang ng 250 pesos. So ito yan, pero nakabawas din ng 30 pesos. Di ko alam ngayon kung magkano na mga genuine yun na regulator, pero mahirap makahanap ng genuine na regulator ng Honda V100. So itap na natin yung valve natin guys, para makita natin yung output ng ating valve tester kung meron bang lalabas kapag kineck-start natin ang ating motor. So kahit walang battery guys, alam natin yan na may laman yan kung goods ang ating regulator na bili, no? Kasi kung pangit yung regulator at may diferensya, di yan mag-iilaw. So try natin i-kickstart kahit 2 beses lang, alam na natin yan. So ayusin natin yung valve. So try natin. Yun, umilaw na siya guys, no? Confirm na talaga na regulator talaga ang bumigay sa motor ni Bossing kung bakit ayaw magkarga at nag-drain ng kanyang battery. So sira yung unang regulator. So since may kuryente na yung regulator, automatic may kuryente dito lalabas sa kanyang tension wire. Try natin i-kickstart. So naka-off pa siya. Try natin i-kickstart pala. Kahit mga 3, 4, may kuryente na yan, di ba? So try natin i-kickstart to guys. Kahit walang baterya, may kuryente yan kasi nag-goods na kanyang charging. So nakita natin guys, nag-spark na ang ating tension wire sa ground. So ibabalik natin itong kanyang spark plug cap. Siyempre, no, para mapaanda natin yan namaya. Before natin paanda rin, ay kailangan natin ikabit ang battery ni Bossing sa kanyang motor para siyempre may timbang rin ang kanyang regulator guys. Depende na paanda rin natin na walang baterya yan. Kaya baka sakali yung nabili natin regulator, mag-overcharge yan, mamumblima na naman tayo yan. So kailangan may balance lang yan, no, kasi battery operated ito na CDI. Ang motor ni Bossing ay na-convert ng 4 CDI guys kasi nasira ang kanyang stator. Para mga tipid, CDI na lang pinalitan kaysa bumili ng stator. Pero suggest ako kay Bossing na ibalik ito ng stock kasi kapag nag-trouble na naman ang wiring nito, asahan nyo guys, titirik ang ating motor. Kumpara sa primary type na CDI, kapag walang wiring guys, andar pa rin ang ating motor. Yun ang sinabi ko kay Bossing. So, sabi niya, baka makabudget sa mga December, ay babalik niya sa stock at bibili siya ng bagong stator para balik na sa stock ang kanyang kuryente guys. Kasi ilang beses na siyang natirikan sa kanyang motor. So ikabit na natin yung battery ni Bossing para matry na natin yung paandar guys. Kung condition na ba uli ang kanyang electrical guys. So nakabit na ang kanyang battery. At syempre, hindi kompleto ang ating trabaho na hindi natin i-check ang charging ng kanyang battery. Kung ito ba ay nag-increase o nag-stable lang. Kasi kapag hindi yan nag-increase, sayang ating trabaho guys, sayang ating pagpalit ng regulator kung ang regulator is diferensyado, no? Kailangan mag-increase siya. Siyempre, na-expect natin na hindi abot yung 14 volts kapag sira yung regulator. Dapat sa mga 13 lang kasi naka-half wave charging system pa kanyang motor. Kapag umabot naman sa 14 volts ang kanyang charging, ibig sabihin guys, overcharge ang kanyang regulator at factory defect. So, try muna natin. Mamaya, i-check, no? Para malaman natin kung overcharge ba o normal lang ang charging na nabili nating regulator kay Bossing. Para bukas may sauli natin sa ating binilan at magpalit tayo ng bagong brand. So milaw na ang kanyang battery guys. Yun, nakatap ang ating valve. So try natin i-on ang kanyang motor at paanda rin natin. So medyo mababa ang kanyang minor kaya namatay ang kanyang motor guys. I-increase mo natin ng kaunti at paanda rin natin ang kanyang motor. Since malakas na ang kanyang battery, gagamit tayo ng electric start, no? Kukunin mo natin ang voltahe ng kanyang battery guys. Kasi bagong charge ito, no? Try natin kung buhay pa ba ang kanyang battery. O na-meet ba niya ang 12 na pataas or nasa mga 10 to 11 lang. Kasi kapag mga 10 to 11 lang ang output supply ng kanyang battery pagkatapos ma-charge, possible guys, ang battery ng Bossing ay may problema na rin. So, need na palitan ni Bossing ito ng battery kasi yung mga battery operated na CDI kailangan condition ng kanyang baterya para hindi mapiktuhan ang performance ng kuryente ng ating motor. Kailangan man natin paandarin ito guys para malaman natin kung nag-increase ba ang kanyang charging, no? Pawakan muna natin kay Bossing yung test rod na 2 kasi tayo po ang mag-RPM ng kanyang silinyador kasi nga is nahirapan si Bossing ibalik yung mga 2 volt sa kanyang terminal. So check natin kung nag-increase ba ang kanyang charging guys.
paanda rin natin. Let's go. Ako nag-trace eh. Ayan, charge lang. Yun na guys, buenas tayo kasi nag-charge ang regulator na bilhin natin at hindi ito defektibo guys. Umaabot siya ng 13 volts. Goods nito para sa mga half wave charging system. Kapag umabot na ito ng 14 volts, overcharge po ang regulator at kailangan natin siya palitan. Kasi hindi naman po ito full wave, no? Na kailangan natin umabot ng 14 volts. Since ito ay half wave, sapat na ang 13 point plus na charging niya. So ito yung problema guys sa kanyang regulator. Kapag ang iyong motor ay maka-experience ng ganitong scenario, gayahin nyo lang ang aking ginawa. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayun.